So, mukbang po naman Pancit Canton, magbumukbang po tayo. Wait lang, kukunin ko lang po yung pangmukbang ko ng Pancit Canton. Dali natin. Wow! Kakagising ko lang. Kaya ganito ako guys, kakagising ko lang kasi. Yang pagtakuan bago ako nagsunod sa isang residential commercial area sa Taytay Rizal. Taytay Rizal. Isang maraming nakimbak na kahoy. Ang tinitinang pinagbilang apoy. May unang balita si Bea Pinla. Ginulantang ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay San Juan sa Taytay Rizal. Nasa loob kami, hindi namin alam na nasusunog na pala dyan sa likod. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na mahigit 3 oras inapula ng mga bumbero. Halos 50 fire truck ng BFT ang humisponde sa sunog. Medyo dikit-dikit po kasi yung mga establishment natin. So, factor din po siya na mabilis po pumalat sa bakit. Ang tinitig ng pinagmulan ng sunog, isang sash factory ng kahoy. Ako naman. Ang may-ari nito ang anak ng Tumpo pa talaga. Nilamon rin na apoy ang ilan pa pag-aari at negosyo nila. Kaya po kung ibang makita ko din yung ilabas po dun sa nasusunod po namin bahay. Sobrang hirap po. Hindi po alam kung paano kami magsisimula ulit. Walang naitalang sugatan o nasabi mula sa sunog. Inaalam pa ng BFT ang at bilang ng mga apektado sa sunog. Ito ang unang balita para sa GMA Integrated News. Samantalang sarado, sa Pasig, hindi natin ang sitwasyon ng mga motorista ang tumitan doon. Maunang palitan na ay Thanks! Good morning. Malaki ang epekto ng pagkasama nito kaya manalo rin hindi lamang sa mga motorista dumaraan dito, maging sa mga pedestrian dahil sa ilalim ito sa rehabilitasyon ng DPWH simula ngayong araw. Wala ng motoristang pinapayagang tumakas sa El Manalo Bridge sa Pasig na sa ilalim sa rehabilitasyon ng DPWH simula ngayong araw. Ito ang hindi ng arawang ruta ng motorcycle taxi rider na si Philip. Bumenta na lang siya tumanap ng ibang ruta. Is mapapalasin yung nananakilala ng papapunta ng runway ng ng sipay para lang makabaya punta dito sa Ang nga ba't natutumba? Kasi mas mabilis ang daan na dito eh. Kumpara dito lalo ng kung tanghali, traffic ang sipay, dito ang madaling daan. Papasok naman sa kanyang trabaho sa Rodolfo na galing pang Antipolo. Mas aagahan na lang daw niya ang pasok para hindi mali. Marami ang mga pagpunta na namin. Kaya minsan nakabala sa trabaho. Minsan ulit niya kasi na-traffic dun sa Bukod sa mga motorista, pinababawal din ang mga pedestrian. Pero kanina may ilang nakalsok pa. Ang call center init na Silinwe. Ito ang dinaranan dahil sa Antipolo sa umuwi. Malaki pong epekto kasi ang layo po nang iikutin po. Dito po sa circle of effect ng nakalakad. Ang hirap po. Kain po talaga sa oras po. Siguro 30 minutes. Maging ang mga pumapasadang tricycle apektado. Natapisan daw ng hanggang kalahati ang kanilang kita. Dito talaga kailangan, landangan na lang ang Andre. Paano yung bulang dahil mga pinabas? Kaya talaga sobrang epekto. Natatakot yung marami. Lalo kung mga wapatay iba, nakawa ba talaga. Ngayon, pinisunod naman na noon kay Consuelo siya presente siya. So, dati taon namin. Nakapulong siya presente kahit pa paano. Naikli yung lalakarin ng mga kasero pagka dito mula sa kanila. Inaabiso ng mga motorista na planuhin mabuti ang kanilang biyahe para di masabala. Ang alternatibong ruta ay sa Marcos Highway o Ortigas Avenue. Maaari din magamit ang Circle of Verde Bridge mula alas 6 ng umaga hanggang hating gabi. Maliban lamang sa mga truck, jeep, motorsiklo, QV Express. Samantalang hindi ko masabi na magpapito ito hanggang kailan sarado ito Manalo Bridge na ito. At kung kanina may mga pedestrian pa na pinapayagan at nakakalusot dyan, ngayon ang mga
gumagawa na lamang dyan sa tulay at kaabang yung mga gaya nakita natin na nandyan sa loob. Marami ngayon ng mga motorista na nakikita ko dito sa area na ito, sa bungad dito ng tulay ay yung mga bumubenta na lang. Sarado yung wala ngayong araw at hindi pa natin masabi ko kung bakit. Yan ang unang balita, marami ito sa Pasko. Si Jason Steve, para sa Jimmy TV. Wait lang nga, gusto lang ako ng hotel. Patay isang team ang Jim Cusoyan matapos pagbabarilin sa kapatid bahay sa Dance City sa California. Hulto ka pa. Huwag ka. Sinulok ito ang baril sa kuha ng CCTV noong September 29. Walang beses na palang pinagbabalik kila ang si Rolanda Yana. Ayon sa Modelo County District Attorney's Office, ang presidente si Italiana, ang suspect na si Marich Apredi, Ito muna. ng jail kung saan nagtatrabaho si Yana. Nasirip ko naman yung pag-bike. Daw ito sa pagtatalo. Guys, yan yung kapatid ko. Ang kapatid ko yun. Kapatid ko. Naaresto na po yung suspect na nagpapasok sa kanilang bahay. Ayon sa Ito, agad na naman nagising. yung nagkaroon bilang sa lagay, Ano pa naman nagising? si Said. Mga alam kayo. Timilat ko sa amin, hindi ko nilog, tulog pa kami. Ano mo ba na nai-istorbo mo kami? Kasi, ano lang, tatanong ko lang kung nasan yung Bakit cellphone. hindi mo iniisip ko sa gabi? O naman ha, kami na nga lang wala nang pinulit. Favorites. Sabi na. Napapok ko. Pero gawin ka pa lang sa cellphone. Napapok ko. Sa bagay isang restaurant sa Seattle, Wala akong tipo Washington. sa ano eh. Napapok niya eh. Pero ang pinibenta rito, hindi po tanging Amerikano, hindi pagkain Pinoy. Ano? Welcome to Ludy's Restaurant. Kanilang kinilala na ng local at national media sa Amerika sa nakalipas na 4 na taon. Sa dati na ng restaurant kumain, inaabot ang hanggang 1 oras ang paghihiwa. Sabi nakikita niyo mamaya. Sa kare-kare, yeah, specialty at talagang binabalikan ng kanilang mga sinog noodles. At panghimaga sa tunong Amerikano, pero lasang Pilipino, ang ube pancake. Hindi lang kami kasi Indians, Nepalese, and then some flavor dito. So nakakatawa lang na gusto nila yung Tapos mapost ko sa YouTube. Mapost ko sa YouTube yung video. Ang may-ari na tinutukoy pa ang customer ay si Gregorio Rosas o Tito Greg. Good morning guys. Hello. Nagtalim sa Seattle, Washington ang isang Jewish family mula sa Pilipinas si Greg. Mukbang pantik. Alam ang Mukbang pag-alala sa kanyang sinanay Yuki. Nagpupisa si Greg bilang taga-bukas ng tindahan at houseboy sa diner. Sinabi na naman natin ng diner ang potensyal ni Greg sa pagluluto at sa kapitulog bilang assistant dahil sa sipag at sa American employer na may-ari ng diner, itinamana sa kanya ang pwesto ng restaurant. Noong 2008, ipinuhunan niya ang lahat ng naipon sa Amerika at binuo ang Ludy's Restaurant bilang pagkinanas na ito sa kanyang magluto at nag-aruga sa kanya ng maulila sa Pilipinas. Kinakala ni Greg na papatok sa panlasa ng mga Amerikano ang ating mga silog dishes. Pero ang tiyak daw siya, niya ang pagluto na masayahin at palakaibigan. Bagay na si Pedro niya sa kanumpad. Kasi mamaya tinapay yan siya. Kasi makikita ng apat na Tinapay ah. Ha? mula po sa Seattle, Washington, sa Amerika. Ito ang unang balita ng JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kanin pa po.
NCAA Season 100 ang Letran Knights. Pinalo nila ang LPU Pirates of Sport 70-66. Sa pagkatapos ng unang round nakakuha ang Knights ng 6 wins at 3 losses. Nagkakaroon ng 5 losses ang Pirates. Panalo po ang San Pedro Red Lions Cobra sa Perpetual Altas. So yung mga segundo laro ng unang mga si Red Lions. Pero ang attempt para sana sa English Cup. Ang final score 63-62. Napapanood ang mga laro ng NCAA Season 100 sa GTV Boy Marquez sa mga Boy Marquez 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 sa Sabado Manto ito sa Marquez Mesa at may live stream ito sa social media sa NCAA Philippines at Para kay Alden Rick. Bakit kami niyan? Tinanggap din ni Alden ang book. Animal Welfare Society of POS kasama ang kanyang aspect. Ngayon na balita si Jamie Santos. Kabilang si Kulit Arrow Star Alden, sa parents na lumahok at nakisaya sa 70th anniversary ng Philippine Animal Welfare Society o POS kahapon. Isa si Alden sa ambassadors ng I Love Aspect at nag-receive adopt campaigns ng POS. Na malaki raw ang naitulong sa adoption o pagpupok ng mga hayop na nasa POS shelter. Tinanggap ni Alden ang Golden POS Award kasama ang cute ng aspect na si Chi-Chi. It has been a lifelong dream of mine to be an ambassador or to volunteer for any institutions that with regards to animal welfare, to love our own. Kasi yung friends natin yan eh, that's something that we can be proud of. With this Golden PO Award, I hope it also raises awareness and I hope that this can also encourage more of my fellow celebrities in the industry to volunteer and spread awareness for animal welfare. Kinilala rin ang kontribusyon ni Janela Salvador at Joey Beat King sa pagpapalagang ng kahalagahan ng animal adoption at responsible pet ownership. Nagdaos din ng visa at binaspasan Dito na po magtatapos. Kabilang sa mga hayop na nailigtas ng POS mula sa pagmamalubi, si Danny na nakakaya sa ibang bahagi ng mukha at nabulag ang kaliwang mata matapos buhusan ng kumukulong mantika. At si Giselle na nabulag matapos magkalaguli. Pagdating tayo sa pagpano, hindi pwedeng rescue lang ng rescue, tapos wala tayong babae na rescue. Hindi yung mga nakukuha ng kalabitan na yun. Uulitin lang nila eh. So, kung meron kayong alam na magmamalapit or Baboy ko. Hindi naman po magtatapos. Kuya,